Yes po. Ang masabi natin diyan talagang nandiyan si Vice President Sara Duterte, hindi iniiwan ang kanyang mga kasamahan, ang kanyang mga kaibigan, 'di ba? Alam nyo sa Kongreso, ilan ang boses ng mga Pilipino doon? 300, 300 plus. Karamihan diyan dati naka Duterte fist, 'di ba? And ngayon ilan na lang ang nakadikit sa kanya? Isa, dalawa o tatlo, 'di ba? Si Duterte Youth Party List Congresswoman Cardema, ang tumatakbong senador Congressman Rodante Marcoleta, and konti na lang. So talagang pero kahit na ganon, buong tapang na humaharap si Vice President Sara Duterte, ipinagtatanggol ang kanyang mga kasamaan. Alam nyo, isa kong masabi dyan, napakaraming confidential funds sa ating gobyerno and miscellaneous funds and kung ano-ano pang extra funds. Mula sa Pangulo ng Pilipinas na lampas 4 billion, sa ating mga gobernador, sa ating mga mayor, merong confidential funds, and sa ating mga kongresista at senador, meron ring iba't ibang klaseng funds, di ba? Yun nga yung tinatawag na liquidation by certification. Inabutan sila ng pera, wala namang alam ang taong bayan kung saan napunta yung pera. By means of one signature, sinabi na ito ay ginamit sa tama. Di ba? Kung haharap tayo dyan sa Committee on Good Governance and Public Accountability, dapat lahat accountable sa publiko, di ba? Mm-mm. Hindi yung isa lamang ang tinitira nila, si Vice President Sara Duterte, when in fact, mas malaki pa, bulto-bulto pa, billion-billion pa ang kanilang mga confidential funds at miscellaneous funds ng iba't ibang opisina ng gobyerno na hindi man lamang sila nagsasalita, di ba? Mm-mm. At dapat yung taong bayan ngayon ay po pwedeng mag-demand sa lahat po ng nasa gobyerno, lalo na sa Kamara, Yusek, na busisiin din yung ibang mga budget, no, dito sa iba't ibang ahensya, hindi lamang sinisingle out. Kasi ang nangyayari, isolated yung sa Office of the Vice President. Yes, alam niyo naman na purely harassment itong ginagawa na ito sa ating Vice President dahil siya ang number one pa rin. Pagka Pangulo sa 2028, isipin ninyo, ilang buwan na siyang tinitira, dinudurog ang Pangulong Duterte, ang Vice President Sara Duterte, pero sa recent survey, sila pa rin ang number one pagka-Pangulo, di ba? So, alam nyo, hindi kasi alam nitong ibang kongresista na ito, lalo na yung nasa Malacanang, mga elitista kasi itong mga to, mga anak ng politiko, apo ng politiko, lumaki sa Maynila, lumaki abroad. Hindi nila alam na ang taong bayan ang pinapanood araw-araw na pelikula, iba't ibang pelikula, ay kung paano yung paborito nila ay kinorner, pinahirapan at sa dulo, yun pa rin ang nagwawagi. Hindi nila alam yung mga ganyan pinapanood ng masang Pilipino eh. Kaya sa panggigipit nila, ginigipit nila ng todo-todo, pinapahirapan nila ng todo-todo, hindi nila alam na yung milyong-milyong supporter ng mga Duterte lalo pang nadadagdagan. Lalo pang nagiging tens of millions ang supporters. At kung Duterte Marcos dati yan, makikita natin ngayong 2025, mas marami talaga ng bultuhan yung mga Duterte supporters kaysa Marcos supporters. Mm-mm. Well, Yusek, ano ba talaga ang para sa iyo, ang nakikita mo? Sino ba ang naglilihis ng mga issues? Kasi sinasabi ng mga kongresista, nililihis ni VP Sara ang tunay na issue doon sa kanyang pondo, yung budget nga niya sa DepEd at OVP. Pero ang sabi sa panig naman ng VP Sara, nililihis ang issue na totoong problema ng bayan at Yusek na kaya patuloy na siyang ginigipit ngayon. Kung ang pag-uusapan natin problema ng bayan, katatama lamang ng super typhoon, mga magsasaka natin sa kalahati ng buong Luzon, nasira ang pananim, namatay ang kalabaw, wala nang ipambibili sa mga susunod na buwan ng kanilang ipangnenegosyo, ipangtatanim, ipang-aararo. Kung ang pinag-uusapan ng Kongreso ay problema ng taong bayan, sunod-sunod yun ang nangyayaring super typhoon. Pero ang hearing ng Kongreso,
Hindi naman patungkol sa mga disaster relief operations at kung paano tutulungan yung mga Pilipinong nahihirapan sa super typhoon. 'Di ba? Ang pinag-uusapan dito ay kung paano durugin ang isang tao, yung pang tao na pinakamamahal at most voted sa kasaysayan ng ating bansa. Alam niyo, yun pa rin ang sasabihin ko po diyan. Ang daming pondo sa gobyerno, 'di ba? Namimigay tayo ng ayuda ng halos kalahating trilyon pala, sorry. Kalahating trilyon, discretion lamang ng mga kongresista kung sinong bibigyan, inuubos natin ang kalahating trilyon pamimigay ng pera, 'di ba? Kung saan-saan na lang. Pero nagagamit ito syempre sa politika. Bibigyan ba nila yung mga kalaban nila? Syempre hindi. In anticipation ba to sa election? Syempre oo. In anticipation ba to sa papasko? Syempre oo. So yan yung mga pinagkakaabalahan nitong ating gobyerno, 'di ba? Lalo na dun sa isang topic. Ang sabi ng ating Vice President Sara Duterte, balita ako, may intelligence report na ako ay gustong ipapatay. Kaya pag ako ay pinapatay, meron na akong kinausap para pumatay rin, 'di ba? Mm. Ang tinututukan ng ibang media at ng ibang ahensya, yung yung magiging resulta, hindi yung pending threat, yung premise sa buhay ng ating Vice President, sa buhay ng most voted and most trusted public official ng ating bansa. Lahat, pati yung NBI, pati yung DOJ, pati yung Kongreso, pati yung Senado, pati ang Malacanang, pati ang NSC, ang tinututukan yung sinasabi ng pangalawang pangulo natin pag siya ay pinatay na. Wala man lang tumulong man lang doon sa threat sa ating Vice President na yun nga sinasabi niya, pag ako ay pinatay na dahil ang balita ko, merong balita na papatayin ako, ito ang gagawin ko. Ang tinitingnan nila yung gagawin pag patay na siya. Kung hindi ba naman nag-iisip ng tama, 'di ba? Patay na nga siya noon, pinatay na nga siya noon, 'di ba? Unahin muna yung gagawing krimen sa kanya na mayroong intelligence report na gagawin sa kanya.